Yan mga karosa, good morning, good morning. Opya. Bali December 14 mga karosa, araw po ng Miyerkules. Ayan, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to dito sa Phase 4 Lumina Homes, Amy Row House na unit. Yan, isa rin siya parang Irene Rows, magkasing laki lang. Naiba lang yung model type kasi merong mga classification sa isang bahay na meron silang pagkakaiba. So mga karos, dadaan muna tayo rito sa Phase 3. So stay lang po kayo sa ating episode ngayong araw and enjoy watching po. Yan mga karos, dito na po tayo dito sa may Phase 3. Dito lang po kami duman sa may bakod. So ito lang po yung kinuha namin yung mga kahoy. Ayan si Pangsky, good morning muna Pangsky. Good morning. May mga pamorma, bali nandito lang kasi nakalagay yan eh. Inaano na lang namin, sinasampa namin sa owner. Itong ano na to, itong nakikita ko, itong pamorma na to, isang gamitan na lang to, reject na. Yan talagang ano na siya, pang ano na, pang tapon na. Pwede ba yan ano, lumilihab ba yan kahit na sementado? Oo. Lilihab pa rin siya, no? Yan pwedeng panggatong. Si Bilog, oh, good morning Log. Good morning. Tsaka rito rin si Louie. Good morning Louie. Good morning. Ayan na. Okay na po tayo rito. Diretso na tayo sa Phase 4. Ayan na. Ayan na yung ating mga kahoy. Hindi naman ganun kadami to kasi yung binubuhusan namin every ano lang, kalahati lang ng layer ng poste. Tara. Okay, dito na tayo. Ayan si Jasper. Good morning Jasper. Good morning. Ayan o, champurado sa plastic labo. Yeah. Oh. Ayan na po yung ating ano, yung mga kahoy. Ayan si Master Jojo. Good morning. Good morning. Saka si JJ. Good morning Jay. Good morning. Oh, si Jamil. Good morning Jamil. Oh, may basketball naka-medyas. Butas-butas na yung pako eh. Maganda yan, safety no, kahit pa paano, kamedyas. Yan na. So mga karos, ay pagpapatuloy po yung installation po ng ating Kisame. Yan o, Kisame. Ayos. Bali si Rohan na lang po to, tsaka rito. Meron nga pala tayong karagdagan na ano rito, konting idea. Yung ano kasi, yung metal paring na mga nabibili rito, mga 16 feet lang yan. So hindi talaga siya umaabot hanggang dito. Ngayon kung magdudugtong po kayo, alternate. Huwag nyo ilagay lahat dito ng ng zero. Ibig sabihin po niya mga karos, simula ho kasi doon hanggang dito, ano na lang yan, dinugtungan na lang namin yan. Hindi na namin naipakita yung dugtong dito. Hanggang saan ba yan dyan yung dugtong? Hanggang dyan. Bali ang ginawa namin, alternate. So pag ganito, kulang dito, tapos buo rito, kulang. Yun din sa kabila. Para yung persa ng metal paring, divide sila para matigas pa din. So siguro sa mga susunod na lang, hindi ko na ipakita kahapon. Mas maganda i-explain kapag wala pa siyang cover. So ganun po yan. Ibig sabihin po, kapag bumili kayo ng isang buo, hindi po siya aabot dito. Ano po ito, karos? Ang sukat nito, 5.5 meters. Yan, 5.5 meters to. Hindi siya aabot dito. Pangit naman kapag lahat ng dugtong ilalagay mo lahat dyan. Para matigas yung pwersa niya, kahit pa paano matigas siya. Alternate ginawa namin. Ganun din sa kabila. Yan mga karos, labas gamit muna para makaluwag. So assignment natin ngayon, mag-ano tayo yung sa poste. So dito sa asintada natin dito, ikakalahati muna natin. Ang kalahati muna yung asintada rito sa extension. Tapos kalahati magpo-poste tayo. Ganun din po sa harapan ng bahay. Yung sa harapan ng bahay, kita nyo medyo okay na yan eh. Dadagdagan na lang po yung asintada magkabila. Tapos magsiset tayo ng poste, magbubuhos tayo. Ayan na. So nakikita nyo dyan, wala pa tayong gagawin ng mga linya ng tubig. Wala pa tayong gagawin ng linya ng floor drain. So wala pa muna. Bali dito lang sa isang poste, magsiset tayo ng downspout. Yan, para rito. Nakikita nyo rito sa Phase 4 kapag
tinurn over sa inyo yung mga bahay nito. Alam ko sa pastry ganito rin eh, dito sa may Tansa Cavite. May gutter na rito sa likod. Yan, naka-gutter na. Babaklasin namin yan. Dito namin ilalagay yung gutter, pero ito reject na. So, ang gagawin nating assemble na gutter dito ay stainless. Tapos magdudugtong tayo ng yero dyan papunta dito. Yan, ganyan yung pinaka-outcome niya. Tapos naka-spandrel pala yung ating canopy rito. Ayan mga naka-spandrel. Ganun din sa harapan. Tapos yung mga bintana rito sa Amy Row House gawa po sa steel window. Yan. Full glass siya, yung bintana. Tapos naka-steel window. Ganun din sa oh, pakamintan si Emil. Ganun din sa sa may toilet and bathroom. Tsaka sa harapan ng bahay. So ang advantage nito, hindi mo na kailangan magpagawa ng window grills. Yun lang naman. Saka huwag kayong magpapagawa ng window grills dito kasi pagka tinulak nyo ng pagganyan yan palabas, hindi nyo naman mabubuksan to. Tapos yung canopy rito, sagad, ayan o. Hindi kagaya doon sa phase 1 and 2, kalahati lang. Tapos hard deflex yung ginamit. Yan, ibaba na nila yung ating mga pamorma. Tatabi muna natin yung owner natin, nakaharang dito sa daan. So dito nga pala mga karos yung lalim ng wall footing natin sa 70. Tapos may baon siya na dalawang hollow blocks. Tapos may buhos siya sa wall footing na 30 cm. So dito yung asintada namin sa ilalim, hindi pa namin gagamitan ng Sahara waterproofing compound yan. So wala pa po siyang waterproofing compound. Pagdating na po rito sa sa floor level, doon na po kami gagamit pataas. Ayan, hauling lang po muna ng hollow blocks, pondo rito, sa halo ng semento rito. So dito, ayan, meron na pong waterproofing compound para rito sa gilid. Tsaka dito rin. Tapos yung linya nga pala ng tubig, ito, lumabas na rito. Diyan lang siya banda. Saka Rosa, meron tayong additional na grabber rito. Ayan. Ano lang, konti lang, kalahati lang, alalay lang tayo. So dadagdagan na natin yung kasi talagang kulang na talaga para rito. Sa poste, sa flooring, tapos yung halo pa nung sa flooring. Half elf lang to. Ayan o, half elf lang. 1,350. Ayan, okay na po yan. Boss, thank you ha. Salamat, salamat. Mga hollow blocks dito mga karos, nilipat namin dito sa harap ng bahay para maluwag-luwag na po rito. Start na ng CHB laying dito sa extension. Ayan. Tapos nagbabalik na kami ng konting panambak sa likod. Op, dahan-dahan lang. Bali ito, unti-unti na matatapos yung siro ng isang. Itong mga nakalawit na to, mga ano po to, switches. Yung iba outlet. Yan. Ito kasi itong part na to, ano pa rin yan, pag natapos itong bahay na to, meron pa rin dyan. So nga lang, dito yung bed frame. Maglalagay kami ng isang outlet dito para meron namang gagamitin yung kliyente. Yan, umulan pa. Ayan, umuulan. Labas muna tayo mga karos, magpapagas lang tayo dito sa ating owner. Ambon pa lang naman eh, hindi pa ganun kalakas yung ulan, pero sana hindi na lumakas pa. Sayang yung araw natin ngayon. Tara.
Yan mga karos, dito na tayo sa gasoline station. Yun o. Tapos pupunta lang ako sa Vista Mall mamaya dyan sa may All Home. Papareserve tayo ng PVC roofing na gagamitin natin sa harapan ng bahay. Dyan sa Phase 4, yung sa ongoing na ginagawa natin. Yan karos, okay na po tayo dito. Nakapagpa-reserve na po tayo. Bali, dalawang ano po yung pina-reserve natin. Dalawang 12 feet. Hatiin na lang po yun sa 4. Tara. Bali mga karokaws, umuwi muna ako sa bahay. Ito, naka-e-bike na tayo ngayon. Pabalik na tayo dun sa Phase 4. Tapos nagpasa na ako sa office ng gate pass para sa tiles, at saka sa trusses, sa gate, at saka sa PVC roofing. Yun yung pina-pre-order natin doon sa All Home kanina. So mas magiging na maaga tayo. Kasi sabi ko mga nasa 1 linggo lang yata tayo rito. After nun, pupunuin uli natin siya ng materyales para pagbalik natin may gagamitin na tayo. Okay, let's go. Dito na ulit tayo mga karos. Maambon pa rin, no? Wow, Paris pa rin Pangski Gutom. Ay. Yeah. Sarap kasi ng Paris dito eh. Sana magbago yung weather. Iba talaga yung weather ngayon. Dito karos, yung height level nung ginawa nung kapitbahay nila sir at saka nila ma'am, yun na yung kinuha namin. Total naman tapos na yun. Pero pagdating dito 150 cm to. Yan, allowed naman dito yung paglalagay ng mga gilid. Lalagyan natin ng trusses yan. May cover na polycarbonate kagaya nun. Katapos lang ng mga kasama natin. Jay, itlog. Yan, merienda uli rin tayo. Yun o. Sarap kasi. Kain tayo mga karos. Sarap ng gawa ni ate. Shoutout po sa kanya. Bali yung sinishipping ka ni JJ po, ano na po yan, yung sa footstep. Gawa pala sa buhos yan kaya medyo matigas. Yan, masyado kasing dikit tong level ng footstep na to dito sa ating actual floor area. Masyadong dikit kaya kailangan namin na tibagin para bumaba ng konti. Ile-level namin po yan dito. Tapos yung dito, ito na yung ating magiging floor drain dito. Medyo mahaba yung floor drain natin dito kagaya na nakikita nyo sa huling mga gawa na nakatap siya sa sa D4 na PVC pipe. Yan. Dito mga karos, magbe-break time na po. Nananghalian muna tayo. Ito yung update. Uy. So dito syempre mga karos, testing muna. So ite-testing po muna namin to hanggang mamayang pagbalik po namin. So tingin natin kung barado to. Ay naayos na nila bilog to. Yung asintada rito yan hanggang na. Medyo hanggang kalahati na. Dadagdagan na lang ng isang layer to. Wala sa KB. Ayan, double check natin. Ano yan, iwanan mo na nakabukas yan. Pagbalik natin, kapag umapaw yan, may problema. Pag hindi, ganyan mo lang hanggang pagbalik natin. Yan, bubuksan lang namin yun. Pero sinilip mo dyan, Jo. Maano yung tubig? Yun.
mahina nga lang na. Puno na eh. Masyadong puno na. Diyan Pero lang talaga dito, darating. yun o. Pupunta lang dito. So dadaan kasi, kagaya ng pinaliwanag ko kahapon, dadaan talaga dito yung sa floor drain. Yung amoy naman po, may mga pit trap yung mga area. So hanggang ano po yan, hanggang nakabukas yung tubig hanggang mamaya. Kapag umapaw po yung extension, kailangan may ayusin dito. So ito na po yung ating floor drain din dito sa harapan ng bahay. Yan yung nilalagyan namin ng bakal dyan sa part na yan. Ayun o. Dumadaan. Yun, dumadaan na. Ayun o, nakagos naman. Yan. Sentahin ni Jamil dito. Jamil, nag-CR ka na dyan ha. Tara, break time muna. Yan, maraming salamat nga po pala sa nagpa-estimate kanina sa atin sa may Block 22. Nakalimutan natin na tanungin yung mga kanilang mga pangalan. Maraming salamat po, isang buong pamilya sila. God bless po. Sana matuloy po tayo sa inyong ipapagawang bahay. Maraming salamat. Ayan mga karohos, kakatapos na natin na mananghalian. Yun o, after ko kumain ng tanghalian, diretso muna ako rito sa hardware. So yung mga PVC pipe natin, wala pa siyang mga fittings. Yun, nabanggit ko nung nakaraang vlog. Susukatan muna namin lahat para halos sakto lang yung materyales. So dito muna ako, after ko dito sa hardware, dadaling ko kay Master Jojo yung materyales para magamit niya na mamaya. Yan, dito na tayo sa hardware. Ito yung mga binili natin. Sige ma'am, pwede. Okay. Okay na. Ito maliit lang, meron pa akong extra nandun. So 640 kasama na yung mga elbow na didos, tsaka yung 45 degree na elbow. Yan. Thank you ha. Salamat. Alright, tara. Eto karos, pabalik na tayo sa phase 4. Yung lagay ng panahon ganito pa rin, pero hindi naman umuulan, yun ang maganda. Pabor to sa mga manggagawa, basta hindi umuulan, hindi mainit sa balat. Ayan, shoutout muna kay Ma'am J Manansala from phase 5 Lumina. Ayan, shoutout po sa inyo ma'am. Sana magkita tayo sa linggo para ma-estimate natin yung bahay niya. Tara. Dito na tayo sa phase 4 ulit. Medyo gumaganda yung weather dito. Update sa ating graba. Tapos update din dito sa ating buhangin yan. Unang batch pa lang naman. Itong graba, sakto na to dito. Tapos yung ating hollow blocks. Tapos dito, yan, nakapag-set na po tayo rito. Yan, may bakal na yung flooring natin. Wala pa tayong clean out valve na galing sa Shopee, hindi pa available. Pero D4 naman yan nilagay natin. Tapos according sa plano, meron tayong additional na faucet dito. Yan, halo muna para po sa buhos ng poste. Yan, magbubuhos tayo ng poste dun sa dun sa may likod. Saka magpa-flooring tayo rito. Yan, may nagpapa-shoutout muna kay Pansky. Shoutout ka po pala kay Sir Arman Bormeo Cobar, SA. Ingat po lagi, God bless you. Merry Christmas. Meron kay Belo. Shoutout po. Ingat po palagi. God bless you. Yun bali yung Hiroki Belos. Ayan, Hiroki Belos. Yan, nagpapa-shoutout kay Pansky. Ayun na, Jamil, meron nagpapa-shoutout sa'yo. Ayan, Jamil, may nagpapa-shoutout pala sa'yo, Jamil. Sabay mo, Babe. Oh, ito. Ayan na. Shoutout Jamil kay Ma'am Chicks Ancheta. Ancheta. Ayan. Yo, magandang hapon no. Shoutout ka po pala kay Ma'am Chicks Ancheta. Ingat po palagi, God bless. Tsaka shoutout din kay Idol. Ayun na, sinong idol yan? Basta si Idol. Oh, yan. Kung lagi nanonood, shoutout daw kay idol ni Jamil. Tapos dito yung pinag-agusan natin na kanina, buong ilang oras yata yung mga 1 oras na mahigit na.
Yan, okay naman. Sadyang ano lang po yung basin, laging mayroong tubig. So explain natin kung bakit ganyan yung sitwasyon, lagi siyang may tubig. So ayun mga karos, nag-drawing tayo sa pader na. So ganito yung itsura ng catch basin na nakita natin dun. So ito po kasi hindi ito masyadong nakaklibe. Kailangan kasi sa mga tubo nakaklibe ng konti yan. Ayan, kapag ganyan. So kaya ganyan po yung nangyari, naipunan siya ng tubig. Pero kung tutuusin lang mga karos, dapat talaga naipunan talaga siya ng tubig para yung dumi na pumapasok sa catch basin, ayan, makukuha pa. Hindi po siya rektang pumapasok dito sa tubo. So ganyan po kasi yung inabutan na gawa natin. Hindi naman natin mababago yung linya. Kasi pag binago natin yung linya, yung buong flooring babaguhin lahat. So wala namang kaso. Maayos naman yung linya. Isa kasi ito sa mga tinitingnan namin. Gawa ng kapag umulan ng malakas, ito yung poste natin. Nandyan yung downspout. Ikinonekta po natin yan dito. Mas maraming volume ng tubig yung pupunta rito. Yan, kung nakita nyo to, kaya ito lalagyan pa namin ng hollow blocks dito yan. So palalaliman pa namin ng konti yan. Bali, ito na yung tinutukoy namin. So yan, mag-hollow blocks kami rito pa para lumalim pa to. Tapos ito na yung tubo namin na nanggaling po rito. Ayan, tapos dyan na po pupunta yung tubig, yung sasaluhin na gutter. Yan, dito na yan, pababa. Kaya importante yung ginagampanan nito kasi dyan pupunta lahat ng tubig ulan. Malaki naman yung tubo rito, D4. Yan, hindi kagaya din sa phase 1 and 2, ganito lang kalaki yung tubo, no? D3 lang. Kaya okay na po yan. Tapos dito naman tayo sa likod mga karos, nakikita nyo, yan, pinapatag na namin to kung ano yung inabutan po namin dito noong una bago po tayo magkalat ng mga panambak ng lupa. Yan, pinapatag na. Ito na lang gawing bahagi na to. So yan, lilinisin natin. Yan, practice na namin to mga karos sa lahat ng ginagawa namin para hindi ho tayo napupuna ng mga taga-opisina. Tsaka syempre para rin dun sa sa kapitbahay dito. Nagbubuhos na sila ng dito ng poste, extension. May ibang mga gamit namin nandyan nasa taas. Mga karos, baka ma-curious kayo bakit ibinabaon natin yung downspout sa poste. Actually wala namang kaso yan. Pero may kaso yan kapag gusto mo nakaano ka, yung meron kang another flooring sa taas or naka second floor ka. So ito kasi minimalist lang. Pero kung gusto nyo, pwede naman kayo gumamit ng mas malalaking tubo. Yun nga lang nakaano siya, magkakaroon niya ng rito, nosing. Yun lang ang problema nun. Pero conforme sa inyo, kung gusto nyo na may ganun or gusto nyo nakalawit, yan depende sa inyo. So sa amin, para sa idea namin, mas gusto namin yung nakatago siya, hindi nakikita. Yun ang maganda. Tapos yung ating metro kwadrado, yung eskwela nitong loob ng bahay, wala nang mga nakauslita. So pwede rin yung hindi po nilalagay dyan sa poste. Pwede naman yung sa kanto, conforme na nga lang sa pag-uusap ng client.
Ito mga karosa, merienda muna. Ano merienda natin lang? Ha? Soft drinks pa lang pala to. Sina? Dati si Bilyar, no? Si Mart? Si Mart ba o si ano? Mani. Si Manny? Maniningil. Ayan na, yung ano, hotdog. Paano na kaya? Di sinasadya. Ayan. Puso ko. Tak. Agawan, no? Jambulan. Uy, kalaban! Yun o, may buhos na po rito sa may harapan ng bahay sa pinaka-flooring. Ito, nagliligpit na lang tsaka naglilinis na lang kami rito. Yung nakita nyo yung tambak dito kanina, yan, nasikaso na nila. Tsaka yung kalat dyan, wala na. Tsaka rito yung tambak ng panambak dito. Yan, malinis na rin dito. Tapos dito sa likod mga karos, ito na lang yung i-workout namin araw-araw habang nandito po kami. So yan lang po yung pinaka-importanting tututukan po natin kapag nagpapagawa tayo ng extension. Yung pinaka-floor drain, yung catch basin, yun yung pinaka-importante. Tapos yung pangalawa, yung bubong. No, kasi kahit gaano kaganda yung bahay na gawa nyo, kung may tulo, hindi ho yun magiging maganda. Gawa ng masisira yung mga kisame. Yung pinaka-pintura niya, yan, magmamantsa. Kaya yan yung mga bagay na tututukan natin dito. Yung daanan ng tubig galing sa gutter, yeah, floor drain. Tapos yung pangalawa, yung bubong. So wala pa kami sa stage na yun. Kaya abangan na lang natin yun. Yan, ito yung mga naganap ngayong araw na Miyerkules. Tama, no? Miyerkules ngayon, no? Yung Miyerkules, sa araw po ng Bali. Bali Day. Mastermind ng Bali, oh. Ay, paano pala ngayon? Kalimutan ko. Kaliwa, kanan. Kanan na lang. Kanan lang. Bali lang sa kanan. Pahinga muna, ha? Ayan, pahinga muna tapos makakauwi na tayo. Yun. Gago ko, tanggalin yung dumihan mo ka, gago. Ayop na yan, wala na. Yan, dito po kami sa bakod ng phase 4. Ito po yung phase 6, oh. Picture muna. Magpagawa sa phase 6. Line up na. Picture, oh. 1, 2, 3. Ay. Pila na. Parang wala pa nakatira, no? Wala pa. Bakit na tayo bibigyan bahay? Wala pa akong ano dun, eh. Dito kita titira, balang araw ha. Ayun. Sino na naman yan? Maghintay ka lang, maghihintay din ako. Yun, oh.